yung kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, Paul, Mr. Abulon, tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan ayon sa Biblia. O sige, patunayan mo namang mali itong aming samahan. Patunayan mo na itong aming samahan ng mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman yan. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutol ako sa samahan mo. Sa itinayo mong samahan. Pati sa mga bylaws mo. Pati yung sa mga itinuturo mong aral. Tutol ako. Patutunayan ko. Hindi sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Yan. Yan ang aking pinopropose na theme sa'yo. Kaya, isama mo na kung ano gusto mong isama sa stand mo. Kung gusto mo i-touch pati ethical, pati spiritual, pati moral issue, pati legal issue sa panahon ng ating diskusyon. Ang aming samahan ay mali, ang mga ngaral na ito'y nandadaya, patunayan mo. Pero ako, patutunayan ko, ayon sa Biblia, yung itinayo mong samahan, especially so, that you have converted it from a religious society into a corporation soul, patutunayan ko, hindi sa Diyos yung samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. I'm calling your hamon. Sige. Kahit saan daw, nakahanda raw siyang manindigan. Kahit daw sa telebisyon. Ayan. Call ako dyan. Maganda yung manindigan tayo sa telebisyon. Payag ako dyan, mga kababayan. Payag ako dyan. Payag na payag ako dyan. Hinamon mo rin lang ako, inuulit ko. Tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo itong iyong samahan na ang pangalan ay the Executive Pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong sa Diyos yan. Tutol ako. Patutunayan ko, hindi samahang sa Diyos yan. Samahan yan na hindi sa Diyos. Patutunayan ko yan. Yan ang aking masasabi. Text from Pampanga. Good evening, Pastor. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ayaw niyo pong lumaban ng debate kay Eli Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon nabuo na. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Church age. Interesting. kaya yung debate-debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya yung pagdidebate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan at kabuktutan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan. Sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. Teka mo, mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang napanganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-malay na nung panahon pala na yun, ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya, hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang, hindi 2 taon pababa. Ang may utos ng 2 taon pababa,
mababasa. Herodes, sa panahon naman ni Kristo. Yeah. Alam na alam mo, itong taong ito, daldalang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kuko niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunayan, hindi siya nag-aral ng Biblia. Si Marcos pa naman daw apostol. Wala namang nakasulat sa Biblia, Apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Ayun. Nakikinig ba raw? Sino kausap niya dyan? Miyembro? Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Mali yan, walang Apostol Marcos. Lumusot ka uli, Kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ng miyembro mo. Yan lang ang lusot niyan. Sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw. Para raw mahuli ako. Miyembro mo, kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Ano ka? Anong klase kang mangangaral? No? Na wala ka sa reality eh. Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpak ka. Ikaw may-ari ng ginto ng Amerika, susumbo kita kay Trump. Sabihin mo, ikaw may-ari ng lahat ng... Naku naman kayo mga kapatid, aanib kayo rito. Ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin, kapatid na Maricel? We strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa inyong religion, you stick to the words of Kibuloy which are not biblical. I'm sorry to say this, but you are full. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may-ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may-ari ng kaluluwa ko, no? Talaga ikaw may-ari ng kaluluwa. Mahigit ng 15 taon yata nung sabihin mo, mamamatay ako. At hanggang ngayon buhay pa ako. Kung ikaw may-ari ng kaluluwa, napakawalang hiya mo. Walang hiya nito. Puloy na ito eh. Pakinggan nyo. So to the members of this guy, who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, Blasphemer, okay. you have 6 months to leave that group. If you want to leave that group, you will be included in his judgment. You will all be answered. Mamamatay daw ako. Sinabi niya, February 2000 ano yan? Sabi niya, August 2005. Sinabi niya, February 6, 2005. Mamamatay daw ako within 6 months. Sabi niya. Kaya nga ito, bula ang propeta. To hell when you die, or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. Be answered. To hell when you die, or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Ang lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months. Umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the dating daan, your leader is already damned and judged. Because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. It's declared here and there, in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth, that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. Like that. What a sort of punishment. Ayan, sabi niya, magkakasakit daw ako ng hindi ko na raw malalagpasan. At within 6 months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline 6 months. Kung ano yung kaparusa kay Soriano, hindi sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ngayon, August ano na ngayon?
August 30 na ngayon, ay ano na, ilang taon na? 14 na taon na at 6 na araw, ay 6 na buwan at 3 linggo at 3 araw ngayon. Salamat sa Diyos ko, hindi pa ako patay hanggang ngayon. O anong masasabi nyo? Anong klaseng propeta si Kibuloy? Hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman talaga yung si Pinoy eh. But I have given my word to Ibo. Pati na mo, balik ta rin dito. Sinungaling talaga mo. Sige, demanda mo ako. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Oh, see, Pastor? You should have had faith. Ano? Ang revelation ko naman talaga nung si Pinoy, pero I have given my word to Ibo. Oo nga eh. Amo yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Gibo. Ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Yodoro. Tamo, ang ginagamit mo, pangalan ng Almighty Father mo. The Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Ibo Yodoro. Di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Ba't ang sabi mo naman kay Chris Aquino, ang revelation ko naman talaga si Pinoy. Kaya lang I have given my word to Gibo. Hindi ba, aliktarin ka? Paano ka ganyan sa Diyos niyan? Kapatid na Maricel, ay kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng Anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa nyo, 7 bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Sa Bisaya, ako na tanan, akin lahat yan. Paano naniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, yung mga miyembro niya, nagpapalimos pa. At kung totoo yan, ba't pinagpapalimos mo mga miyembro mo? There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed Son. The appointed Son do not need to be substituted by anybody else. 7:23 of Hebrew. Let us read the truth. And they truly were many praised, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Panginoon Kristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya, gago siya, gago. G-A-G-O, gago. Ano raw ang gago ayon sa diksionaryong Pilipino? Cislo. Ito po, ayon sa UP Diksionaryong Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kung gago ka, wala kang talino. Pero talinong nasa iyo, pero mo angkinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Ang pagka-apostol niya,
ang kanyang pagkasaserdote. Hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus.